Hi guys, Mila Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? Okay. Kuha lang ako. Iba. Okay, so base sa mga barahan na to, malaki yung chance na magkaroon kayo ng reconciliation ng tao na mahal mo. Okay? Pero medyo unsure ka dito kung ano yung magiging sitwasyon ninyo. Medyo parang hesitant ka na dito kasi nga parang walang kasiguraduhan kung saan yung direksyon ng relationship ninyong dalawa. Okay? So, somehow, kahit na nanunumbalik siya dito sa'yo, medyo nagiging wais ka sa pagdi-decide. Okay? Kung totally ba na magtitiwala ka sa kanya, kung totally ba na bibigay ka, or kung magkukumit ka ba talaga ng tuluyan sa kanya. Kasi nga medyo malabo kung ano yung patutunguhan ng relationship ninyo. Okay? And then we have here the Two of Wands. So nag-aalala ka talaga about the future. Lalong-lalo na at may history ng pangloloko etong tao na to. Pwedeng inaalala mo kung baka in the future nga lokohin ka na naman niya. And then we have here the Eight of Swords na nag-aalala ka na baka mamaya pumapasok ka na naman sa isang sitwasyon na mahihirapan ka na naman. And ayaw mo kumbaga na matrap, okay, doon sa cycle na yun nga baka paulit-ulit lang na lokohin ka niya. Okay? And then we have here the Queen of Coins and the Knight of Cups. Pero, ang nakikita ko din dito, medyo nagkakaroon ka dito ng kumpiyansa sa sarili mo na maybe iniisip mo na din na baka meron pang ibang darating sa akin na magmamahal talaga sa akin. Okay? And then we have here the Six of Wands. So, nagsisimula ka na dito na isipin yung sarili mong kapakanan. Okay? Nagbibigay ka na ng importansya sa self mo. Nagkakaroon ka dito ng self-love, ganyan. Or basta, mas pina-prioritize mo na yung sarili mo instead of this person or instead of what you are feeling towards this person. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, let's see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw. Okay, we have here the Seven of Coins, the Eight of Wands, the Nine of Cups, and the Hierophant. Okay, so kung meron ka mang inaantay, pinag-wish na mangyari, pwedeng mangyayari na ito. Parang merong magre-reach out sa'yo dito, makikipag-communicate, at pag-uusapan ninyo yung relationship ninyong dalawa. And because of that, pwedeng makaramdam ka ng happiness, okay, or parang some kind of emotional fulfillment kasi nga natupad yung inaasahan mo or pinapangarap mo. Okay?
parang ang tagal mo na inantay, kumbaga, yung pagkakataon na to, and then finally it's going to happen. And then we have here the Knight of Wands, the Two of Coins, the Strength card, and the Knight of Swords. Okay, so kahit nasabihin natin na pagkaantay-antay mo yung moment na ito, medyo diskumpiyado ka. Okay, kasi masyado siyang agresibo doon sa pakikipag-usap niya sa'yo or pakikitungo niya sa'yo. Though nararamdaman mo na sinusuyo ka talaga niya or humihingi talaga siya sa'yo ng tawad sa kung ano man yung ginawa niya sa'yo before, medyo parang diskumpiyado ka nga. Kasi nga parang ang bilis-bilis niyang kumilos, parang napaka-pursigido niya, which is siguro hindi ka sanay, okay, na sa gawain niya na yun. Okay? And then we have here the Sun, the Six of Cups, and the Lovers. Pero, syempre, since nga parang nararamdaman mo na gustong-gusto ka niya or talagang ginagawa niya yung makakaya niya para lang mapatawad mo siya or bigyan mo siya muli ng chance, nakakaramdam ka ng happiness. Okay? Medyo nagiging positive unti-unti yung outlook mo na pwedeng yung doubts mo na yon mapapalitan ng positive thoughts na baka talagang love na love niya ako, baka talagang nagsisisi na siya sa ginawa niya. So dahil dyan, pwede mo siyang i-forgive at balikan, okay, at magiging kayong muli. And then we have here the Death card and the Ten of Cups. At dahil dyan, pwede nga na magkaroon ng mga magagandang pagbabago sa relationship ninyo. And the both of you can actually be happy together. Okay? And then we have here the Devil. Ayun nga lang. Talagang napaka-strong nung connection ninyong dalawa. Okay? You and this person have this bond na hindi basta-basta na mapuputol. Okay? Parang soul connection. Okay, sige. Pwedeng soulmate connection. Ayun nga lang. Sa sobrang strong noong connection na yon, there is a tendency between the two of you to become very toxic. Okay? So, you need to be careful with that. Kailangan may mga traits or may mga ugali kayo dalawa na kailangan ninyo na baguhin or i-lessen. Okay? Para hindi kayo mapunta muli doon sa toxic na relationship ninyo na dalawa. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw? We have here the Star, the Strength card, the Emperor, and the Three of Cups. Kung hinihiling nyo dito na humingi ng tawad sa inyo, bumalik sa inyo itong tao na to, lalong-lalo na kung yung person ninyo ay Aries, Leo, Aquarius. Okay, malaki yung chance na makikipag-reconcile sa inyo itong tao na ito. And then we have here the World card. May chance din na long distance relationship kayo na dalawa. There is also a big chance na dahil nga sobrang porsigido siya na magkabati kayo, may chance na habulin ka niya or puntahan ka niya kahit, or parang uuwi siya, ganyan, para lang magawa yung paghingi sa'yo ng tawad. Okay? So,
In other words, liligawan ka niyang muli. Okay? And then we have here the Queen of Swords, the Hangman, and the Two of Coins. Pero hindi ko alam kung bakit masyado ka ditong may parang pakipot. Okay? Kahit na pagkahiling-hiling mo naman to. Hindi ka parang agad na nagde-decide. Parang tinitimbang mo pa ng maigi. Okay? Parang almost the same reading with Virgo. Okay? So, kung Virgo yung person ninyo, panuorin nyo rin po yun. Okay? So, medyo tinitimbang mo dito. Ayaw mong magkamali ng desisyon. Okay? And then we have here the Four of Coins, the Moon. Kasi siguro may naging clingy or possessive-obsessive sa inyong dalawa noon. Kaya medyo nag-aalangan ka sa intention sa'yo nitong tao na ito. Okay? And then we have the Eight of Swords, which is nag-aalangan ka nga na pumasok muli sa isang relationship na walang kasiguraduhan or baka matrap ka lang at mahirapan ka na naman na umalis. Okay? Kahit nasabihin nating pinag-wish mo to, inantay mo tong moment na to, pero nakaramdam ka ng parang takot or pag-aalinlangan. Okay? Siguro hindi enough yung mga sasabihin niya or ginagawa niya or may inaantay ka from this person na something talaga na makapagpapalagay ng kalooban mo para balikan siya. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.